araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng pag-akyat ni Kristo sa langit. Pamumunuan po ng ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumayin niyo rin. Sa pagdiriwang po natin ngayong araw ng pista ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Jesucristo, panalangin natin ang lahat ng ALS, learners, yung mga out-of-school youth, pinapaaral ng DepEd, tumutulong kami. Panalangin din natin lahat yung mga may sakit ng COVID at sana mabakunahan na ang karamihan ng Pilipino para sa herd immunity. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubla akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dito'y daga, kapya kadagiti tattao, anaimbag ti panagnak nakem na, ibunan nagdaka, itanuk daka, pagrugbaban daka, daydayawen daka. Agyaman kamken ka,
Apo itinaindakla na dayag mo. Apo Diyos na ilangitan ngari Diyos Ama, nakabali namin. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, awa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang halangdon. O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Manalangin tayo. Manawing makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang na may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanang kanya ring katawan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudiya at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit narito't nakatingala kayo sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ang tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipansuob, purihin ng Diyos siya'y awitan, awitan ng hari siya'y papurihan.
Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, inihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalulwatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po bilang paggalang sa banal na salita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mabuting balita, ang wakas ng mabuting balitaan ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at mangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tandaan ng kapangyarihan. Sa pangalan ko, magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita ng ibang wika. Sila hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa
Sa pagdiriwang po natin ng kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit, sa unang pagbasa pa lang, sinabi na niya, huwag hintayin niya roon sa Jerusalem, pinangako ng Ama. Tapos ang sabi niya, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria. Ano ang ibig sabihin na magiging saksi? Sa ikalawang pagbasa, sinabi rin sa sulat sa mga taga-Efeso, dapat malaman ng lahat kung ano ang inaasahan natin sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos. Ito ang kalwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang. Kalwalhatian. Ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin, sa mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihang yan, binigay din sa atin. Sa susunod na linggo, Pentecostes na bibigay ang Espiritu Santo. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, humayo kayo hanggang sa dulo ng mundo. Binyagan ninyo ang lahat upang sila ay maligtas. Maliligtas ang kabuuan ng pagkatao, hindi lang yung kaluluwa. At sabi, pinatunayan ni Jesus ang kanilang ipinangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawaan ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. So sa unang pagbasa rin, sinabihan yung mga apostoles kasi pumunta ng Asisos, natabunan ng ula, sabi ng anghel sa mga apostoles, bakit nakatangala kayo sa langit? Itong Jesus na umakyat, babalik yan sa wakas ng panahon. Hindi na lang pigpatuloy ng anghel. Pero ang ibig sabihin, sa inyong paghihintay ng muling pagbabalik ni Jesus, pangaral ninyo ang kaharian ng Diyos. Ang paliwanag po ng simbahan ay ganito. Darating ang kaharian ng Diyos kaganapan sa bagong langit at bagong lupa. Anong nandun? Shalom, kaligayahang walang katapusan. Ano ang ibig sabihin ng shalom? Katarungan, kapayapaan, pagtatanggol sa kalikasan. Ang ibig sabihin, ang lahat ng mga disipulo ni Jesus, ang lahat ng kumikilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay may tungkulin na isasalamin yung kaganapan ng shalom sa langit, magbubunso din ng shalom sa abot ng kanilang makakaya. Yung kaganapan sa Diyos yan, maski na ano pang gagawin natin, hindi natin maparating yan. Ang tungkulin lang natin, isasalamin to reflect the shalom of God's kingdom in our world today. Kaya upang ipaglaban ang kapangyarihan, ang katarungan, kapayapaan at ang pagtatanggol sa kalikasan, justice, peace, and integrity of creation, Christ organized the church. Organization din ang church. It is a religious organization. May Santo Papa, pos may mga diocese, pos may mga parishes. Yung iba sirain, walang teritoryo, pero marami rin pa rin pinaglilingkuran. Napakarami. Halimbawa, sa Sacred Heart, 50,000 people yan eh. Ilan lang mga pare dyan. Sa ibang mga parokya, minsan isa lang ang pare, 80,000 tao, mga Katoliko, ang pinaglilingkuran. Kaya, within the parish, mayroon ding religious organizations. Para may specialized vocation sila para isasalamin ang kaharian ng Diyos sa kalangitan. So may mga religious organizations, Knights of Columbus, Legion of Mary, Daughters of Mary Immaculate, Catholic Women's League, Adoración Nocturna, ang dami niyan. Pagkatapos dumating pa ang mga charismatic, ang daming din yan. Lord's Flock, Love's Flock, BLD, CFC, MFC, Salt and Light. Kaya sila ang gusto kong kausapin ngayon. Mahalaga
ang mga organisasyon. Ano ba ang dapat nating gagawin? May mga tools na binigay na sa atin ng Panginoon para matupad natin ang ating layunin. Kasi magbibilangan. May resulta dapat yung ating mga ginagawa. Dapat magbunga tayo ng marami, sabi niya. Manatili lang kayo sa akin, magbubunga kayo ng marami. So results-oriented dapat ang mga organisasyon. Dapat may evaluation yan pagkatapos. Hindi yan private spirituality na parang nagbabarkada na lang kayo dyan, kain-kain kayo dyan. Kailangan siguruhin ninyo, paano pa kayo makakatulong para yung kaharian ng Diyos ay mailunsad dito sa mundo na puno ng suliranin. Sa Smoky Mountain, yan ang aming ginawa. Papakita ngayon ang retrato ng mga scavengers. Dinatnan ko yan pagkatapos kong mag-aral sa Rome. 25,000 na mga tao nangangalkal ng basura doon sa mga tinapon nyo. Buong kamay nilaan doon tinapon noon. Ano bang gagawin ko rito, Panginoon? Napakarami ng kanilang pangangailangan. So ang sunod na retratong ipapalabas, yung kanilang mga bahay at yung kanilang tirahan, 5-story houses na mura lang ang bayad bawat buwan. First floor, 200 pesos. Second floor, 300, 400, 500 lang yung. Paano ginawa yan? For 25,000 people, napabahayan ng gobyerno. Organizing, community organizing. At saka, mahimala pa yan. Daan-daang libo, pinabahayan ng gobyerno, yung mga maralita, yung mga squatter. Tinapon sa Bulacan, abot na hanggang Nueva Ecija, siguro yung iba, Cavite, kung saan-saan nilagay. Smoky Mountain lang, 25,000 scavengers ang on-site relocation program na ang lalaki pa na mga bahay, hindi yung 20 square meters lang pag nilagay ka doon. Paano namin ginawa? Organization, leadership. Kaya, ang nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay the 5 most important questions you will ever ask about your organization. Paano maging mas mabunga ang ating organization? Kasi inutusan tayo at magbibilangan. Pagbalik ng Panginoon na umakyat sa langit, sasabihan ka, pinakain mo ba ako? Ilan pinakain mo? At gaano katagal? Pinalaya mo ba yung mga bilanggo? Ilan sa kanila? Gaano katagal? So may sustainable din. So sabi ni, kaya inimbitahan ako, ang sumulat nito si Peter Drucker Siya yung founder ng Peter Drucker Graduate School of Management sa Claremont, California. Nabalitaan na yung nagginawa sa Smoky Mountain, inimbitahan ako bilang leader in residence. So isang semester ako ron, $3,000 na yun, baka $5,000 na ngayon yun per semester. Mas mahal pa, milyon ata ang ginagasta para makatapos ka ng MBA. Inimbitahan ako doon, leader in residence, usap-usap sa mga professor doon, sarapan ng pagkain, was lecture ka ng kaunti. Ganito ang aking sinabi. Sinunod ko lang yung sinabi ni Peter Drucker kung paano magiging mabunga ang mga organizations. 5 questions. The 5 most important questions you will ever ask about your organization. Couples of Christ ka man, brotherhood of businessmen and professional ka ba, ligaya ng Panginoon ka ba? Ito ang itatanong mo dapat. What is our mission? Who is our customer? What does the customer value? What are our results? What is our plan? Dapat may plano. Mahina ang mga Pilipino sa pagpaplano. Kaya pinaliwanag ko sa kanila, sa Smoky Mountain, ginawa naman niya. Pero ang una, organization, tsaka training ng leaders. Yung BEC,
90% ng taga Smoky Mountain, member ng basic ecclesial communities. They elect their own leader. Bawat 25 families, may punong alagad. 10 punong alagad, may presidente. Yung presidente, member ng Parish Pastoral Council. Sila yung nagtatanong, ano ba ang misyon natin, mga basurero tayo? Pagkatapos, nagtatanong sila, sino ang ating pinagsisilbahan? 25,000 scavengers. Anong kailangan nila? Tatanong-tanong, daming mga focus group discussion. Gusto nila yung pabahay na on-site. Kaya anong plano natin? Kausapin ng gobyerno na sara na itong basurahan, tapos papatagin, lalagyan nila ng 5-story building, sapat sa 25,000 people. Anong ating ano ang ating resulta? Ang resulta, mapaglagay, ano ang plano natin? Magrarally kung hindi. So, grabe ang organisasyon sa Smoky Mountain nung andon pa ako. Pag sinabi nila, rally against NHA, 15,000, more than 15,000 people nasa kalye. May mga rosaryan, hindi mo alam kung demonstration o procession yun eh. Pinakinggan kami ng gobyerno. Pinatag, nilagyan ng building. 25 buildings andyan ngayon. Andyan pa sila hanggang ngayon. Bakit? Gumamit ng management techniques. Gumamit ng technology. Yung mga cellphone pa noon eh. So yan ang aking mensahe sa mga leaders ng mga Catholic organization. Ang dami natin. We are not using our economic power. 85 million Catholics. Kung nag-Iglesia ni Cristo tayo na susuportahan yung mga enterprises ng kasamang Katoliko, ang tindi natin. Kaya lang, ang nakikita ko, ang tanda ko ng pare, sa 2023, 50 years na ako. Ang gusto ng mga tao, karamihan, privatized na spirituality. Yung ako lang at ang Diyos. Huwag mo na akong anuhin dyan sa mga community pantry, sa feeding program, basta ayos ako. Kami lang ng Panginoon, bahala na ako dyan. Yung kayong mga pare, huwag kayong mamulitika. Pag nagbanggit ka ng justice na nasa Catholic social doctrine naman, comment ka agad yan. Bakit ito si Father Beltran nakikialam doon sa ano? Dapat sa spiritual lang siya. Doon sa dasal lang yan. Linawin ninyo kung anong turo ng Katoliko. Huwag kayong mamili lang doon sa turo na magaling para sa inyo. We are a community. You are Peter. And upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. We are a church. Gaya ng second reading, sabi, yung katawan, organized din. May digestive system, may immune system. Dapat ganun ng simbahan. 1.3 billion tayo eh. Ang lakas niyan. Kaya natin ang climate change kung magkakaisa tayo dyan. Kaya lang, gaya ng sinabi ko, karamihan, privatized spirituality. Yung makasarili. Gusto nila yung mga humili na hindi na sila istorbohin. Maghintay ka lang, dadating ang biyaya ng Diyos, siksik, liglig. Ano yung utos ngayon? Ascension, sasabihan ka, He will come again. And He will ask you whether you obeyed His command to feed the hungry and give drink to the thirsty. What is my mission? Number 2, whom shall I serve? Hindi natin malulutas yung problema ng buong bansa. Number 3, what do they need? Magandang analysis yan. Number 4, what are the results I expect? And number 5, what are my plans so that the results will be attained? Panalangin natin sa misang ito na sana itong mga management techniques magagamit natin kasi ang tagal na tayong member ng Legion of Mary, Daughters of Mary Immaculate, Knights of Columbus. Minsan nagiging Columbus by night na lang dahil puro privatized spirituality.
Pagdasal natin ngayon sa ating Panginoon na umakyat sa langit, na sana baguhin ang ating pananaw. Na yung kanyang pananaw, ang magiging pananaw natin. We do not have to create God into our image and likeness. Ito ang gusto ko na Diyos eh. Eh yung Diyos, iba eh. May dasal pang anoon si Monsignor, disturb us, Lord, when we have become complacent, because we have dreamed too little. Let us dream in honor of the Lord who ascended into heaven. Let us dream of a world where love is more possible, a world full of justice and peace and defense of creation for everyone, because this is our common home according to Laudato Si said by Pope Francis. Yun ang ating ipagdasal sa misang ito. Na sana, bawat isa sa atin, kinikilala natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ba yan sense of purpose? Because you acknowledge Him as Lord and Savior, you have to build a better world. Pag namatay ka na, you leave this world a better place. Yan ang kahulugan ng buhay mo. Yan ang dahilan kung bakit narito ka ngayon kasama ng mga bituin at saka mga galaxies at saka mga planeta sa isang napakalawak na sansinukop. Gusto niya, you will leave this world a better place. Iwanan niyo na yung makasariling spirituality. Yun ang hilingin natin sa misang ito. Magsitayo tayong lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya kay Jesus na umakyat sa langit, na luklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, ang maluwalhating pag-akyat ni Jesus sa kalangitan ay hudyat ng kanyang patuloy na pamamagitan sa Diyos at sa atin. Idulog natin sa Amang nasa langit ang ating mga panalangin at ang pangangailangan ng simbahan at lahat ng religious organizations. Ang ating itutugon, Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Patuloy nawang magpatotoo ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa magandang balita ni Jesucristo, lalo na sa panahon ng karahasan, mga pang-aabuso at kasinungalingan. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkuling magpahayag ng katotohanan ng may paggalang sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Puspusin nawa ng Espiritu ng Panginoon ang mga mamamahayag na dumaranas ng panggigipit dahil sa tapat nilang pagtupad sa kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Maging aktibo nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa paggamit ng makabagong pamamaraan ng pagpapatotoo nila sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ng galak at kapanatagan ng loob ang mga nanay sa kanilang patuloy na paglilingkod sa kanilang pamilya at maging matatag nawa sila sa gitna ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami.
Dakilang Ama, bumalik ng iyong anak upang makibahagi sa iyong kaluwalhatian. Patuloy nawa namin siyang makilala at mapaglingkuran sa aming pagpapahayag ng mabuting balita hanggang sa kaduluduluhan ng mundo, lalong-lalo na sa tulong ng makabagong teknolohiya at mga management techniques. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tanggapin mo, yaring kaming alay. Gawin mo bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, tanggapin mo, yaring kaming alay. Gawin alaala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesucristo. Narito, O Ama, alagad ginaaman, umanan, lumahat ng aming paggawa. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manawing lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain na may kapakumbabaan, pagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan, matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya ngayon ay umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitan, nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo. Sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo, ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa wakas sa iyo. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. At sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi, bago siya ipako sa krus, samantalang naghapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganon ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, itas mo kami tanan. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal. Kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapit ng sambayanang Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo rin mga kapatid naming namatay, lalo na namatay dahil sa COVID-19. Umaasa silang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, Birhen ng mga maralita, kasama ni San Jose na kanya esposo, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagbilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, panalangin natin na mapasa atin ang kaharian ng ating Ama. Kaya ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Ang kaharian
magpasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa. Lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoong umakyat sa langit ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Ng Diyos na nag-aanis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aanis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang hari ng San Sinukob na babalik sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayo. Gawin mo ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo, siya ay mamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at magpagahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na mga buhay. Tunghayan mo kami ng pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at sa katawan. Katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod ng pagsasanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalingas sa kanila. Pagkamtin mo ang kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at paglalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling na sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Carongsod, Ipanalangin mo kami. San Arnoldos Jansen at Joseph Renadimets. Ipanalangin ninyo kami. Please be seated for some announcements. The Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word is currently holding its first online Flores de Mayo and Rosary prayers on all Saturdays of May at 4 p.m. We are inviting everyone to join this online activity by sending us big clips of you offering flowers to Mama Mary that will be shown during the live stream. Aside from flowers, offering of cash and in-kind donations for our mobile community pantry will also be appreciated. Due to physical limitations, your donations will be offered by the seminarians and other church ministry members who will be present every Saturday. Please check the link bit.ly/Shrine Flores de Mayo for more details and instructions regarding uploading of your videos and sending of your donations. Make a difference during this time of pandemic through prayers and generosity. Thank you and God bless you all. We all stand. Papasalamat ako ng mula sa puso sa lahat ng sumasama sa online mass. Higit sa lahat, sa mga narito ngayon, marami-rami na. Ang bigat sa puso yung ako lang dito mag-isa at yung mga lektor ang nagmimisa. Maraming salamat po, pero ingat pa rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiko kayo't habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ang pinto
ng aakyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Jesucristo sa mga alagad, matapos na siya ay mabuhay na muli, pagkaloob nawang siya ay magpakita sa inyo ng may awa sa paghuhukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong mga nananalig na lumuklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos Ama ay makadamanawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan, alinsunod sa pangako niya magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo na umakyat sa kalangitan. Salamat sa Diyos. Magnificat anima